Tayo po ay dumulog sa maikling panalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, luwalhatiin ang ngalan mo, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan sa amin. Kayo po ang kabanal-banalang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, Panginoon, at tanging kayo po ang aming sinasamba. Tanging kayo lamang po, Panginoon, ang aming pong pinag-uukulan ng pinakamataas na papurit pagsamba sapagkat tanging kayo lamang ang may hawak ng lahat ng bagay, ang dakilang lumikha, at siyang patuloy na may karapatan at kapangyarihan sa lahat po ng kaganapan na nangyayari sa aming daigdig ngayon. Muli po Diyos, salamat po sa pribilehyo na patuloy po kami na binibigyan mo ng pribilehyo na kami po ay magabayan ng bawat katuruan na nagmumula sa inyong banal na salita. Kung kaya tiningi po namin na sa mga sandaling ito, maghari po kayo sa bawat lugar na kinaroroonan ng inyong mga anak. Kaugnayin po ninyo ang bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan, Panginoon. At ipahintulot po ninyo na ang salita ng buhay na nagbubula sa iyo ay magsilbing buhay na salita na magpapaalam sa aming pananampalataya at sa Espiritu mo na nagahari sa aming mga buhay. Salamat po Diyos, sa inyo lamang namin inuukol ang pinakamataas na pagsamba at pagluwalhati sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Kung ating pong mapapansin, ang ating pong pamagat ngayon ay hindi naman po masasabing hindi pangkaraniwan, ngunit may mas malalim na kahulugan sa ating buhay. Kaya ito po ay pinamagatan natin, true Christianity means full commitment to Christ. Kung ating pong napapansin, sa bawat araw halos minuminuto ay napupuno po ang social media ng mga warning at mga paalala ng mga kaganapan sa daigdig ngayon, lalong-lalo na ang mga paalala po ng muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ito po ay hindi isang biro, kundi ito po ay makatotohanan na ang Panginoon po ay nagmamadali na. At sa totoo lang, kung atin pong mapapansin, sa lahat ng kapanahunan, sa modern times, ngayon lang nagaganap ang malawakan na pagtawag ng Panginoon sa mga tao na hindi natin inaasahan na magiging kabahagi ng kanyang kaharian. Sa iba't ibang panig ng daigdig po ay daan-daang libo po ang tinatawag ng Panginoon, nagbubukas sa kanilang puso at nagsusuko ng buhay sa Panginoon. Patunay po na nagmamadali ng Panginoon sapagkat maikli na po ang panahong natitira sa atin. Kaya dito po yung panahon na hindi na po tayo maaaring maglaro, kundi maging seryoso tayo sa kung ano ang dapat nating gawin at kung ano po ang aasahan ng Diyos mula sa atin, ang ating tugon sa kanyang panawagan. At yun po kasi ang problema ng daigdig ngayon sapagkat karamihan po ng tao ngayon na nagsasabi na sila ay mga Kristiyano o mga mananampalataya sa Diyos at kay Kristo Jesus ay nag-aakala na ang pagiging isang Kristiyano ay sapat na yung sinasambit nila ang kanilang paniniwala o pananampalataya, ang pagiging kabilang sa isang church organization o denomination na nagsasabing may paniniwala kay Kristo at ang salita ng Diyos. Yung akala nila kung sila nabautismo sa tubig at sila ay lumalahok sa iba't ibang church activities, sila ay Kristiyano na. At yung paniniwala na ganito, sa totoo lamang, ay mga panlabas lamang na expression ng pananampalataya at paniniwala at ang church membership o pagsanib sa mga religious organization at sa mga church affairs ay panlabas lamang. Kaya po yung mga panlabas o outward activities ay hindi po
matibay na patunay ng pagiging isang makatotohanang mananampalataya at tagasunod ni Kristo Jesus. At lalong-lalo na hindi sapat na ebidensya na ang tao ay totoong nagkaroon ng kaligtasan. Kaya po wala po tayong inilagay na main verse natin sapagkat hahanguin po natin ang ating mga tatalakayin sa iba't ibang panig ng Bible from the Old Testament to the New Testament. So ang ating pong titingnan, ang unang punto, point number 1, na nais po nating paliwanag dito, genuine faith is proven by obedience and commitment to a love relationship with God through the Lord Jesus Christ. Dito po, una natin titingnan ay ang pahayag ng Panginoon sa Matthew chapter 7, verses 21 hanggang 23. Pansinin po natin sabi ng Panginoon dito, madalas natin nababasa, narinig, ngunit paano kalalim ang ating pag-unawa? Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kung ating pong palalawakin ng kaunti ang kapahayagan ito ng Panginoon, ay maunawaan po natin na nais po ng Panginoon na ibigyan ng diin ang mga talatang ito na ang pagiging isang makatotohanang mananampalataya ay hindi lamang mula sa kanilang panlabas na ginagawa at pananalita at hindi lamang mga religious demonstrations o paggawa ng mga himala o kahit na ano pa na tila baga pagpapakita ng kabanalan, kundi patungkol ito sa isang kataga na napakahalaga. And that word is obedience. Obedience to the command and will of the Lord. Pagsunod, pagpapasakop sa kautusan at kalooban ng Panginoon. Nagbigay po ng magandang halimbawa ang Panginoon. Actually, very elaborated illustration at example po na patungkol po sa isang makatotohanan at hindi makatotohanang mananampalataya na nasa Luke chapter 6, verse 46. Pansinin po natin, sabi niya, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Maikli, ngunit punong-puno ng katotohanan. Tumatawag kayo sa akin na Panginoon, Panginoon, ngunit hindi naman yung ginagawa. Sinusunod ang sinasabi ko. At kung patuloy natin babasahin sa verses 47 hanggang 49, ito po sabi ng Panginoon, pansinin natin, ito ngayon yung halimbawa niya. Everyone who comes to me and hear my words and act on them, I will show you whom he is like. He is like a man building a house who dug deep and laid foundation on the rock. And when a flood occurred, the torrent burst against that house and could not shake it because it has been built. It has been well built. But the one who has heard and has not acted accordingly is like a man who built a house on the ground without any foundation, and the torrent burst against it, and immediately it collapsed, and the ruin of that house was great. Okay, dito makikita natin, pinaliwanag po ng Panginoon dito yung resulta ng isang nakikinig at nagkaroon ng totoong pananampalataya o sumunod sa Panginoon at isang nakikinig na walang makatotohanan pananampalataya at hindi sumunod. Kaya yung hindi makatotohanan na patunayan sa kanyang disobedience o sa kanyang pagsasawalang bahala sa salita ng Panginoon. At yung isa po na may totoong pananampalataya ay napatunayan sa pamagitan ng kanyang pagsunod at ang salita ng Diyos ang naging matibay na pundasyon ng kanyang buhay.
Yan. Kaya po, yun po yung pinapakita rito na yung mga ganit tao, yung walang hindi makatotohanan ng pananampalataya at nag-aakala na siya ay nananampalataya pagdating ng mga kahirapan at mga pagsubok ay guguho ang lahat at mawawala ng saysay. Ngunit yung totoo ang pananampalataya, may matibay na pundasyon sa kanyang pananampalataya. Anuman ang dumating sa kanyang buhay na unos, o anumang bagyo, o anumang pagdurusa, o pagsubok, hindi ito matitinag at mananatiling matatag. Ito po yung maganda po, napakasimpleng paliwanag ng Panginoon sa katotohanan. Point number 2, genuine faith and belief in God and in the Lord Jesus Christ is proven by total commitment of a person's life. Yan. Yung makatotohanan na pananampalataya sa Diyos sa Panginoon Jesus, iisa lang patunay. Yun ay ang pagpapasakop at sumusunod sa kanyang mga kautusan at ipinamumuhay ang kanyang kautusan. Again, binagdag ng Panginoon, Matthew 22, verses 36 to 40. Teacher, which is the great commandment in the law? And he said to him, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and foremost commandment. And the second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend the whole law and the prophets. Dito po, ang Panginoong Hesus, makikita po natin na ang kanya pong ginawa, ang kanyang tugon dito sa mga religious leaders na gusto siyang pahiyain sana, ngunit ang tugon niya ay napakaganda. At ang kanyang sinasabi dito, totoo, sinabi ng Panginoon, na mananampalataya, sinabi niya, yung kautusan, ngunit itong kanyang sinabing kautusan nito ay pagpapatibay sa pinakauna at pinakamahalaga sa 10 utos na ibinigay ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moses. Nakarecord po ito sa Exodus chapter 20, tutungo tayo mamaya doon. Ngunit ang kanya ginawa, pinagsama-sama niya ang lahat ng kautusan na yon at ginawa niyang iisang kautusan, the commandment of love. Kailangan po natin maunawaan na yung set of commandments, yung buong kautusan po na binigay ng Diyos sa Israel, na hinirang na bayan ng Diyos, ay ibinigay po niya sa kanila upang maunawaan nila kung ano ang tunay na kahulugan ng kasalanan. At upang ito rin ang siyang mangangalaga sa kanilang mga buhay. Sa kabilang dako, ang kautusan na binanggit ng Panginoon, nung siya tinanong, na nakarecord sa Matthew 22, verses 37 to 39, yung pong binasa natin, ay para sa lahat ng tao sa buong daigdig. Hindi isang substitute o replacement. Hindi ito para palitan o babaguhin ang nakasaad sa lumang tipan, kundi ito ay pagpapatibay, reconfirmation. Pagpapatibay, pagpapalakas, at binigyan niya ng mas malawak na kahulugan. Dahil ang commandment of love ay sumasakop sa buong kautusan na pinagkaloob kay Moses. At sa totoo lang po, totoo lamang, hindi lang naman sa ang Panginoon Hesus ang nagbigay nito. Maging sa lumang tipan sa Deuteronomy chapter 6 verse 10 ay sinabi na ito ng Diyos bago pa pumasok o nung sila ay ang mga Israelita ay papasok na sa lupang pangako. Eksakto po na kinote ng Panginoon Hesus to. Kaya ibig sabihin, hindi na po ito bago. At kung sinasabi natin na tayo ay nananampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesus, ang kautusan ng pag-ibig ay parang isang manual of life o rule of life
na ito yung sumasakop sa ating mga buhay. Dahil ang espiritu ng kautusang ito ang dapat na tumutukoy sa buong buhay natin. At higit pa ron, kung sinasabi natin tayo ay totoong mananampalataya at tagasunod ni Kristo Jesus, yung pinakabuod ng kautusang ito ay makikita, mahahayag sa ating buhay bilang malinaw na patunay ng katotohanan ng ating sinasabing pananampalataya. Dahil inaasahan na tayo ay nakatanggap ng bagong buhay mula noong mga sandali na tayo tumugon sa pananampalataya nung tayo ay tinawag ng Panginoon. Alam natin na tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan at walang kapantay na pag-ibig ng Diyos na naipahayag sa pamamagitan ni Kristo Jesus nung kanyang inihandog ang kanyang dugo at buong buhay para sa ating mga kasalanan. Naunawaan natin ang kanyang walang kapantay na sakripisyo para lamang sa ating kaligtasan. Kung kaya't inaasahan na tayo'y tumugon sa pananampalataya at nagsuko ng ating buhay sa Kanya at siya ay ating nagsuko tayo sa Kanya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung kaya't sa kabaliktaran ng buhay at kaparaanan ng mga tao ng sanlibutan, tayo ay inaasahan na kayang mamuhay o ipamuhay ang ating buhay na may total commitment sa Diyos sa lahat ng aspeto, sa bawat bahagi ng ating buhay habang tayo narito sa lupa at hanggang sa walang hanggan. Kaya po yung kabuuan at compact summary ng Ten Commandments na pinagsama-sama ng Panginoon sa commandment of love ay inaasahan po na naihahayag at nakikita sa ating mga buhay kung tayo ay totoo na mananampalataya kay Kristo. Hindi po ibig sabihin ito na tayo po ay hindi na sasablay o hindi na magkakasala dahil tayo pa rin ay makasalanan at tayo lamang ay naninindigan sapagkat ang katuwiran ni Kristo at the righteousness of Christ is in us. We have no righteousness of our own, but instead we have the righteousness of Christ when we accepted Him as our Lord and Savior. And by His grace, enables us to trust in Him alone. Yun po yung dahilan kaya kaya natin ito, yung commitment na ito. Ang kanyang biyaya nagbibigay sa atin ng kakayahan, hindi yung sa atin. Kaya kung totoo na isinuko natin ang ating buhay sa Panginoong Hesus, tayo ay nakasandal lamang. Tayo ay nakaasa lamang sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na binibigyan tayo ng kakayahan upang lubos na ikumit ang ating sarili sa Kanya. Ang mga tao ng sanlibutan ay walang kakayahan na maunawaan at makasunod sa espiritu ng kautosang ito dahil wala silang karanasan o hindi nila naranasan ang pag-ibig ng Diyos na ipinagkakaloob lamang sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya po, yung pag-ibig na alam ng mundo, alam ng tao, ng sanlibutan, yung kanilang nauunawaan ay patungkol ito sa human emotion at makasariling pag-ibig na kabaliktaran ng pag-ibig ng Diyos at ang uri ng pag-ibig na iniatas ng Diyos sa atin at upang ating ipamuhay na ito ay tumutukoy sa self-sacrifice at total commitment ng buhay. Kaya po magkasalungat po, magbaliktad. Ano po? Kaya po, ulitin natin, yung Great Commandment na binanggit ng Panginoon na ay summary ng buong Ten Commandments na
nakasaad sa Exodus 20. Ginawang iisang commandment at iyon ang commandment of love divided into two parts. Yung part na yon, love of God and the love for fellow men. Nagayang sinabi ng Panginoon, kahalintulad din nung una. Ibig sabihin, ibibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong kaisipan. At ang pangalawa ay kahalintulad din nito. So, kahalintulad ng pag-ibig sa Kanya, yung pangalawa na ibigin ang iyong kapwa dahil ang Panginoong Yesus ay namatay din para sa kanila. Tumungo po tayo sa Exodus chapter 20. Unahin natin ang verses 3 to 8. At ito po yung unang apat na commandments. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol or any likeness of what is in heaven, above, or on earth beneath, or in the water under the earth. You shall not worship them or serve them, for I, the Lord your God, am jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and fourth generations of those who hate me. Okay. But showing loving kindness to thousands, to those who love me and keep my commandments. Okay. You shall not take the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not leave him and punish who takes his name in vain. Remember the Sabbath day to keep it holy. Diyan po, nandyan yung apat na pinakaunang kautusan ay binanggit po diyan na ang apat na pinakaunang kautusan ay patungkol sa ating relasyon sa Diyos. Dahil ito yung pinakamahalaga sa lahat. At yung pangalawang bahagi naman nito, mula sa commandment number 5 hanggang number 10, ay patungkol po naman sa ating relasyon sa ating kapwa. Basahin po natin, verses 12 to 17. Honor your father and your mother, that your days may be prolonged in the land in which your God gives you. You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness against your neighbor, you shall not covet your neighbor's house, you shall not covet your neighbor's wife or his male servant or his female servant or his ox or his donkey or anything that belongs to your neighbor. Yan po yung panghuling 6 na kautusan na patungkol sa ating relasyon sa ating kapwa. At kung ipamumuhay natin ang great commandment of love, ang ibig pong sabihin ay nakasunod na tayo sa 10 utos. Yung kabuuan ng 10 kautusan. Ngunit kinakailangan po na maunawaan natin na walang sino man na nasa kanyang luma na makasalanang katauhan ang may kakayahan na sumunod sa Great Commandment maliban na nakatanggap siya ng bagong puso at bagong espiritu na nagbumula sa Diyos. At ito po ang pagsilang na muli na gayang sinabi ni Jesus sa kanya pakikipag-usap doon sa binatang si Nicodemus sa John chapter 3 verses 1 to 8. Ito po yung requisite, ito po yung kaparaanan. Para mo intindihin natin, basahin natin yung buong ito. Verses 1 to 8. Now there was a man of the Pharisee named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you have come from God as a teacher. For no one can do these signs that you do unless God is with him. Jesus answered and said to him, Truly, truly, I say to you, pansin natin, alayo na sagot ng Panginoon Jesus, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Nicodemus said to him, How can a man be born when he is old? He cannot enter a second time into his mother's womb and be born, can he? Jesus answered, Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit.
Do not be amazed that I said to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you heard the sound of it, but do not know where it comes from and where it is going. So is everyone who is born of the Spirit. So dito pinapaliwanag po na kinakailangan ang isang panibagong pagsilang. Ang ating lumang katauhan, ang ating patay na espiritu ay papalitan ng Diyos na bagong puso at bagong espiritu na nagmumula sa Kanya. At yung bagong buhay na ito, bagong puso, bagong espiritu, ang may kakayahang makasunod sa Panginoon. Hindi po nakikita sa panlabas, sapagkat ito po ay panloob na nangyayari. Hindi na po natin masyadong palalawakin ang kaunawaan doon, kundi ang mahalaga lamang po, maunawaan natin na maliban na ang tao ay silang na muli, wala siyang kakayahan upang makasunod sa kautusan ng Diyos. At, okay, muli, dagdagan po natin, magkakaroon lamang tayo ng kakayahan na makasunod sa kautusan ng pag-ibig sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoong Hesus at sa ginagawa ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hindi sa ating human effort. It is just through the enabling grace of God na kaya natin magagawa. Tayo hindi natin kaya. At yun ang totoo. Kaya po, kung ang kautosang ito ay susundin natin at ipamumuhay ng buong puso, buong kaluluwa at buong kaisipan, na kung saan ay nakasaad, nandun lahat ng mga kautusan, ang ating pong responsibilidad ngayon bilang tunay na mga mananampalataya kay Kristo Jesus ay higit na mabigat dahil tinanggap natin ang pinakadakilang pag-ibig na walang kapantay mula sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng dugo ni Jesus sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya, kung ganoon, ano ang pwede nating maunawaan mula sa kautosang ito? Kung ganoon pala. Kung ang kautosang ito ay buong puso, buong kaluluwa, buong kaisipan, ano ibig sabihin nito sa atin? Paano natin gagawin ito? Una po, marahil ay tingnan natin yung negative na kahulugan. Para makita po maunawaan po natin ang what is and what is not. Sa negative na kahulugan po nito, ang pagbibigay ng mas mataas na pagpapahalaga o prioridad sa iba at lalong-lalo na sa ating sarili, higit kaysa sa Panginoon, habang sinasabi natin na tayo ay nananampalataya sa Kanya, ito ay isang kasinungalingan at pagsuway. Ngunit higit sa lahat, ito ay napakalaking kasalanan dahil inihahalili natin. Dahil ang nangyayari po ay inaalis natin ang Panginoon bilang makapangyarihang Diyos na naghahari sa ating mga puso, at ang ating inihahalili ay ang ating sarili o ang ibang tao. Yun po yung problema. Kaya po yung pagpapahayag natin ng ating pananampalataya ay hindi makatotohanan. Ito ay peke. At dinadaya natin ang ating sarili, dinadaya rin natin ang Diyos. Kaya po, ang kapahayagan ng pananampalataya sa Diyos na walang makatotohanang commitment ng buhay sa Kanya at walang matibay na ebidensya sa ating pang-araw-araw na buhay ay isang kasinungalingan. Yun po yung masaklap na katotohanan. Actually, we are deceiving ourselves. Pati sarili natin, nililin lang natin. Lahat ng ating ginagawa na tila baga nagpapakita ng ating pananampalataya sa Diyos ay panlabas lamang, outward form of religiosity na hindi nagdadala ng kaligtasan.
Mark chapter 7, verses 6 to 9. Ito po sabi, and he said to them, rightly did Isaiah prophesy of you hypocrites, as it is written, these people honors me with their lips, but their heart is far away from me. But in vain do they worship me, teaching as doctrines the precepts of men, neglecting the commandment of God. You hold on to the tradition of men. Okay. Pansinin po natin, ang karugtong niya, makikita natin ay mas mabigat. He was also saying to them, you are experts at setting aside the commandment of God in order to give your tradition. Higit nilang pinahalagaan ang kanilang tradisyon. Kaya hindi totoo. So, kinot ng Panginoong Jesus, kanyang inulit ang propesya ni Isaias upang ipakita doon sa mga religious people noong mga panahon na yun na ang kanilang pagiging relihiyoso ay isang kaipokrituhan at kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. At kung alam natin na ang katotohanan na ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumikha ng buong sansinukob na siyang pinagkakautangan natin ng ating buhay, yung kasinungalingang pagpapahayag ng pananampalatayang ito ay isang napakalaking insulto at rebelyon laban sa Diyos. Kaya nakakatakot po ang ginagawa ng tao. Kaya, again, loving God with all our hearts, soul, and mind means the totality of who and what we are. Fully surrendered to His sovereign authority. Yung kabuuan ng kung ano at sino tayo ay lubos-lubosang isinuko sa kapangyarihan ng Diyos. Lahat ng ating ginagawa, siya ang pinakamahalaga sa lahat. Siya ang may pinakamataas na priority sa lahat ng bagay at sa lahat ng tao sa ating buhay. At kung siya ay totoong Diyos, walang conflict sa kahit anong bagay o kahit sinong tao. Walang conflict sa ating panahon o oras, sa ating effort, sa ating pamimili, sa ating mga desisyon sa buhay. Walang conflict sa mga ibang bagay at sa mga ibang tao. Kaya yung commitment na ito ng love is non-negotiable because our love for God is above all. Hindi maaring baliktarin, hindi maaring iliko, hindi maaring palabnawin. Point number 3, total commitment of love for the Lord cannot be compromised in any way. Hindi natin maikukompromise ito kahit na sabihin na natin na ang ating pinaniniwalaan na higit na mahalaga na concerns natin ay ang ating pansamantalang buhay dito sa lupa. At ang tao, karaniwan na ang higit na mahalaga sa kanila, halos karamihan ng tao, ay ang kanilang pamumuhay dito sa lupa. Kung kaya't nagbanggit ang Panginoon ng number 1 na hadlang, Matthew chapter 6, verse 24. No one can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Okay, pansinin po natin dito na specifically ay tinukoy ng Panginoon dito yung love of money, o kayamanan, higit sa pag-ibig sa Diyos, dahil ito yung pinakamalapit sa katotohanan at naglulumantad na halimbawa sa mga tao na ginagawa ang mga bagay na magbibigay ng kasiyahan sa kanila, magbibigay ng katuparan sa mga ninanais sa buhay, magbibigay ng katuparan sa kanilang paghahabol ng mga material yaman. Kaya't ito ang kanilang priority at automatically dito nakafocus
ang puso at kaisipan ng tao kahit na hindi na sila kailangan mag-isip pa. Automatic, ito na po yung nangyayari sa ating buhay kung hindi po natin naiintindihan. Automatic na ito yung talagang takbo ng buhay dito sa mundo. Kaya kung nakikinig po tayo, kung nakinig tayo sa mensahe ng nakaraang linggo, at sana ngayon ay lalong pakinggan natin mabuti ito. Sapagkat maaring tayo ay masusurpresa na marinig natin na ang number one God o number one na Diyos-Diyosan natin o Diyos-Diyosan ng karamihan ng tao ay ang sarili, the self. Paano po? Nagtatrabaho tayo ng matindi, talagang makatotohanan ng trabaho o pinaprioritize natin yung ating oras, yung ating effort sa mga bagay na tayo ay magkaroon ng material na yaman o pera upang sa ganon ay makuha natin yung mga bagay na gusto natin. Ano po yun? Kasiyahan ng emosyon, kakontentuhan o kasiyahan sa buhay, yung pagbibigay ng komportabling kalalagayan sa ating katawan, makamundong kaligayahan, at yung intensyon na paghandaan ang kinabukasan. Ito naman yung talagang totoong ginagawa ng karamihan ng tao. Kaya po ang suma total ng lahat ng ito ay patungkol sa pagsamba at paglilingkod sa sarili na hindi natin naiisip. This is a shocking revelation of the truth. Ang lahat ng ating ginagawang ito, paglilingkod sa ating sarili, na lumalabas na ito ay isang pagsamba. Kasi po, ang sinuman na ating pinaglilingkuran higit kaysa sinuman ay nangangahulugan na ito ang ating sinasamba. Ito po yung totoo. Deuteronomy chapter 6, verse 13. Ito po, kinote ng Panginoon muli. You shall fear only the Lord your God, and you shall worship Him and swear by His name. Okay, para makuha po natin yung buong kaunawaan dito sa New International Version ng Bible, ginapit po yung salitang serve. Ano po? Salitang worship. Kaya po, yung command to swear by His name or take oath by His name ay nag-reinforce o nagpapatibay sa instruction na katakutan ang Diyos. Pero hindi yung takot sa multo, kundi reverent fear. Wala po kasing Tagalog yung salitang reverent. Kundi ito ay pinakamataas na uri ng parangal, respeto, pagsamba. Ito po nakatatakutan, banal na takot ng paglilingkod sa Kanya lamang. Ito po yung nais ipakita ng verse na yon. Pag tinignan po natin ang sasabihin ng tao, marami na po akong narinig na ito, ang karaniwang pong dahilan ng tao o alibay sa pagbibigay ng priority ng kanilang oras, ng kanilang effort, sa kahit na anong ginagawa nila para sa pangangailangan o kabutihan ng kanilang mga sa buhay, na totoo naman na reasonable, totoo naman na makatwiran kung ang pag-uusapan po natin ay ang human principle. Ano po? Ngunit, kahit ng lahat ng ating ginagawa, ang ating effort, ang panahon na ating ginugugol at ang ating sacrifice para sa ating mga mahal sa buhay ay makatwiran dahil mahal natin sila. Yun naman ang totoo. Kaya ginagawa natin lahat dahil sa ating pagmamahal sa kanila. Ngunit isipin po natin mabuti ito. Pag-isipin natin mabuti. Think about this. Lahat ng ating ginagawa para sa kanila ay nagbibigay ng emotional satisfaction and happiness sa atin. Na pagpapatunay na ito ay patungkol pa rin sa sarili, sa self. Yung pa rin ang totoong concern. Bumabalik pa rin sa atin. Kaya pag ginagawa na nito,
Ganitong ating ginagawa, alam po nyo, ang malungkot doon, nagiging masyadong complicated ang ating sin of idolatry. Idolatry na kahalintulad ng mga pagano. Kasi po, ang mga pagano, yung mga taong walang totoong pananampalataya sa Diyos, sila ay may napakaraming mga Diyosan. Meron silang pinakamataas na Diyos, o pinakamataas na Diyos-Diyosan, at meron mga maliliit na Diyos-Diyosan. Wala tayong pagkakaiba sa kanila kapag ganon. Ang sinasabi natin, hindi natin sinasabi na huwag na natin lingapin. Hindi natin sinasabi na pabayaan na natin, huwag na nating asikasuhin ang ating mga mahal sa buhay. In fact, hindi yun, ang itinuturo po ng Biblia na ang salita ng Diyos ay kalingain sila. Ngunit, ibang bagay na ito kung sila na ang kumukuha sa pwesto ng Diyos sa highest priority sa ating mga puso. Iba na pong usapin to. That's why the great commandment to love God and with all our heart, with all our soul, with all our mind, which emphasizes the whole being, is exclusively for Him. Ito po yung gustong ipakita sa atin ng kautusan ito. Yung buong pagkatao natin, exclusively para sa Diyos lamang. Na parang mapasarili ba Diyos? No. He deserves everything. At totoong imposible para sa isang taong makamundo na makasunod dito. Ngunit totoong napakahirap pa rin na kautusan para sa mga tao na nagsasabing sila'y mananampalataya at sumusunod kay Kristo Jesus. Dahil po, kaya lamang natin gawin ito ng buong katapatan sa pamamagitan ng pagtitiwala sa ginagawa ng Espiritu Santo sa atin. Hindi tayo. We trust in the work of the Holy Spirit in our lives. And it is only by His grace that we can do that. Yun po yung punto. Dahil kung hindi, ang mangyayari, babalik at babalik po tayo na maghahari ay si ikaw, si ako, yung self. Si Billy Graham po ay paulit-ulit po niya na isinisigaw noon, you cannot serve God and self. Dahil ito po yung specific na katotohanan ang pinaglilingkuran natin ating sarili. Kaya hindi natin namamalayan na ang ating sarili ang umaakupa sa trono ng Diyos, sa trono ng Diyos sa ating puso. Hindi po natin namamalayan na gano'n ang nangyayari. Why? Kasi nabubulagan tayo. Yun po yung masaklang. Kaya po, sa totoo lang, maaring masurpresa po tayo na matuklasan natin na maging ang ating mga ginagawa na sa pag-aakala natin o sa ating paniniwala ay ginagawa natin bilang kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos or isang kaparaanan ng paglilingkod sa Diyos ay hindi natin namamalayan unconsciously, hindi natin namamalayan ang katotohanan na ang ating pinaglilingkuran pa rin ay hindi ang Diyos kundi ang ating sarili. Dahil yung ating hinahangad, yung ating ninanais o yung ating inaasahan ay contentment at kaligayahan para sa atin o di kaya naman umaasa tayo ng material blessings. Kaya po, hindi natin namamalayan, hindi pa rin Diyos ang pinaglilingkuran kundi ang ating sarili. We find satisfaction in what we are doing seemingly for the Lord, but actually, we are doing that for ourselves. Yun po yung problema. Kaya po, sa totoo lang, ang tapat na paglilingkod sa Diyos, sa anumang kaparaanan, karaniwan, ay may kasamang sakripisyo. Sacrifice of time, sacrifice of effort, sacrifice of comfort,
and even sacrifice of finances. Yun po yung totoong naglilingkod sa Diyos. There is no true service to God without sacrifice. Because the love of God is sacrificial love. Yan po yung makatotohanan. Point number 4. Genuine commitment of life to the Lord is life that is focused only in serving Him according to His sovereign will for us in order to accomplish His purpose in calling us. Medyo mahaba ng konti pero kinakailangan po natin basahin po natin mabuti ito. Colossians chapter 1 verse 16. For by Him all things were created, both in the heavens and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. So, lahat ng bagay, pati tayo kasama, nilikha ng Diyos para sa Kanya, para sa Kanyang layunin. May layunin siya sa lahat ng Kanyang mga nilikha, may layunin siya sa bawat buhay na nilikha niya sa pamagitan natin. At yun din ang binanggit na Ephesians 2 verse 10, na may mga mabubuting gawa na naihanda sa atin. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand so that we would walk in them. May inilaan na dapat nating isakatuparan, dapat nating gawin na inihanda na ng Panginoon. Kaya po yung main goal, yung pinakamahalagang mithiin at layunin ng ating buhay ay malugod ang Diyos at maghatid ng kalwalatian sa Kanyang pangalan. At lalong-lalo na kung ito ay ginagawa natin, may sakatuparan natin na may kasamang kagalakan, maging umabot sa punto ng hirap, pasakit, at maging kamatayan. Ito po yung totoo. Umaabot sa kamatayan sapagkat ang Panginoon na po ang nagbigay ng example sa atin. Kaya po ang tunay na naglilingkod sa Diyos o nagnanais maglingkod sa Diyos, hindi mahalaga kung tayo man ay magkamit ng katagumpayan na makamundo, material na kayamanan, o katatagang pinansyal, o tayo ay magdusa alang-alang kay Kristo. Hindi yun ang tinitingnan. Ang ating pangunahin na layunin at mithiin at tunay na pagbumulan ng ating kasiyahan ay nagmumula sa makatotohanang paglilingkod sa Diyos ng buong katapatan kahit ano pa ang mga pangyayari na kahihinatnan at nagaganap. Yun ang main point actually ng binanggit ni Paul sa kanya sinasabi sa Philippians chapter 4 verses 10 to 13. Ito pong halimbawa na ating binabanggit. But I rejoice in the Lord greatly that now at last you have revived your concern for me. Indeed, you were concerned before, but you lacked opportunity. Not that I speak from want, for I have learned to be content in whatever circumstance I am. I know how to get along with humble means, and I also know how to live in prosperity in any and every circumstance. I have learned the secret of being filled and going hungry, both of having abundance and suffering need. I can do all things through Him who strengthens me. So, at sinasabi ni Pablo rito, kahirapan man o kasaganaan, anuman ang kalalagayan, ang mahalaga na isa sa katuparan niya ang palatuntunan ng Diyos sapagkat sa Diyos nagmumula ang kanyang kalakasan. Yun po ang shortcut ng kapahayagan ni Pablo. Isip-isipin po natin. Dati-dati at marahil ibang hanggang ngayon, tayo po ay nangangarap ng malalaking bagay para ating sarili na makakamit natin mula sa material na sanlibutan ito. And in fact, maging hanggang sa ngayon, marami ang nagsasabing sila'y Kristiyano, ngunit ang patuloy pa rin nilang pinagpupursigahan ay tinataguyod ay yung kanilang makamundong mga ambisyon
ang makamundong katagumpayan at karaniwan ginagamit ang pangalan ng Diyos upang makamit nila sa kanilang ninanais, na hindi nila nare-realize na ginagamit nila ang pangalan ng Diyos bilang instrumento upang makamit nila yung mga bagay na gusto nila, na inaakala nila na para bang sa kanilang paningin ay responsibilidad ng Diyos na ipagkaloob ito. At kung ganito ang nangyayari, ang ibig sabihin ay walang makatotohanang pagsuko ng lahat ng meron tayo. Walang makatotohanang pagsuko sa Diyos na tunay na siyang nagmamay-ari ng ating buong buhay. Kung ganito, ibig sabihin, nilililang din natin ang ating sarili. Sinasabi natin na tayo ay naniniwala, nananampalataya, mayroong totoong pananampalataya sa Diyos. But we don't even realize that our faith is in our faith. Ito po, kung minsan, hindi natin naintindihan. Hindi natin namamalayan ng ating pananampalataya ay nanggagaling sa ating pananampalataya. Not truly faith in God who owns us and who have the full authority over our life. Sa halip, faith in faith instead of faith in God. Marami po ang ganito, ay may pananampalataya ako. Pero ang kanyang pananampalataya ay nagbumula sa kanyang pananampalataya, hindi nagmumula sa Diyos. Kaya fake na fake. Kaya po, dahil dito, ito ang main reason kung bakit ang mga tao, karamihan ng tao ay nakakaranas ng iba't ibang problema sa kanilang buhay, sa kabila ng katotohanan na sinasabi nilang sila ay mananampalataya at sumusunod kay Kristo. Isipin po natin, ito, makatotohanan. Nakikinig tayo sa katuruan mula sa salita ng Diyos. Ngunit, hindi natin ito seryosong tinatanggap sa ating mga puso, kahalintulad ng mga religious leaders sa panahon ni Kristo, na tinawag niya mga ipokrito. Yes, nakikinig tayo. Pero ang tanong, tumitimo ba sa kailalimang bahagi ng ating puso? Yun po yung problema ron. Kaya po, walang kinakahinatnan. Yes, maaring nakakaranas pa rin tayo ng mga hindi magagandang bagay dahil tayo ay naninirahan pansamantala sa makasalanang sanlibutan. Ngunit, kung ang Diyos ang siyang may full control sa ating buhay, hindi tayo masyadong apektado emotionally, spiritually, at yung mga problema o pagdurusa natin actually ay magdudulot pa ng higit na mas matibay, mas matatag na pananampalataya at spiritual growth. Kaya po napakaganda ang Romans 8 verse 28 kung ating po maunawaan. Ito magbibigay ng katatagan sa atin. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So kahit ano nangyayari, sa ikabubuti natin, kahit ano nangyayari, sa katuparan ng layunin ng Diyos sa atin. Kung, anong nakalagay dyan? Yung totoong nagmamahal sa Diyos. Yung totoong tinawag ayon sa layunin ng Diyos. Napakahalaga po nakita natin yun. So, what are we saying? Self-focus, self-interest, self-advancement, self-ambition, self-desire, self-trust, self-confidence, and self-willed, ang lahat ng ito ay siyang nagtatanggal sa Diyos sa kanyang trono sa ating mga puso. Ito umaako pa sa loob ng Diyos. Unawain po natin na ang totoong Kristiyano, hindi niya pag-aari ang kanyang buhay. Ano po? Dahil mula sa araw na kanyang isinuko ang kanyang buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang ibig sabihin po ay ipinagkaloob na niya sa Panginoon, isinuko niya sa Panginoon ang kanyang sarili
At ang lahat-lahat ay nasa ilalim, ipinailalim niya sa walang kapantay na kapangyarihan ng Diyos. Ang kanyang buong buhay at ang kanyang pinamumuhay ay si Kristo na lamang. Kaya po yun na lagi natin sinasabi ko na gawin natin battle cry. Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. And it is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself up for me. Okay. And point number 5, the last. Genuine commitment of life to Christ is proven by everything we do in life. Okay. Saan daw nakikita? Ano ang patunay? Ang patunay ay yung ginagawa natin sa ating buhay kung totoo. 2 Corinthians 5, verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, I'm sorry, not 17, pero basahin na rin natin. 5:15. Nagkamali po ako ng pagsulat. Kaya po, anyway, babasahin ang 2 Corinthians 5:15 po, ang kanyang sinasabi, and he died for all, so that they who live might no longer live for themselves, but for them who died and rose again on their behalf. Si Kristo ay namatay para sa atin. Kaya yung buhay natin, ipinamumuhay natin sa Kanya na lamang. Siya na ang may-ari. Kaya po, genuine commitment ng ating buhay sa Panginoon at genuine love relationship sa Kanya ang magpapatunay na ito'y totoo. At hindi natin ito mapapatunayan sa pamamagitan lamang ng pagdalo-dalo sa mga religious activities, sa paggawa ng mga mabuting gawa, which of course, mahalaga na dapat natin ginagawa. Ngunit ang totoong nagkaroon ng kaligtasan na tao ay mayroong makatotohanang love relationships sa Panginoong Hesus na pinatutunayan sa pamamagitan ng ilang bagay. Una, letter A, selflessly loving and serving his fellow men, especially those who belong to the family of God. Ito po ay napakahalaga na hindi isinasa puso ng maraming Kristiyano. Selflessly, ibig sabihin, hindi mo kasarili. Talagang wala kanyang sarili. Ang kanyang pagmamahal sa kanyang kapwa at pinaglilingkuran ang kanyang kapwa. Higit sa lahat ang mga kabilang sa sambahayan ng Diyos. Hindi na natin titingnan, ngunit ang buong 1 John chapter 3 at chapter 4 ay punong-puno ng katuruan patungkol sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. At para ang suma total ng lahat ito kung bakit natin ginagawa, tatandaan natin na si Kristo Jesus ay namatay din para sa kanila, hindi lang para sa atin. Kaya dapat buo. Letter B, loving and faithfully serving God through the local church where God has placed you and your life is a blessing to everyone. Napakahalaga po nito. At again, maraming Kristiyano ang hindi ginagawa ito. Dahil maraming Kristiyano ang kahit na natutungo na sa pagtitipon ay makasarili pa rin. Yun po yung nagiging problema. Ang totoong mananampalataya, ang totoong anak ng Diyos, ang totoong nabigyan ng bagong buhay, ay laging merong mithiin ang kanyang puso na siya ay maging instrumento ng Diyos sa pagbibigay ng pagpapala para sa kanyang kapwa. Sa tuwina na siya ay dadalo sa fellowship o sa pagtitipon ng pananambahan. Ito po ang hindi ginagawa ng karamihan. Kasi dadalo para sa kanyang sariling kapakanan. Ngunit ang totoo na nakakaunawa na love relationship sa Panginoon, ang kanyang panalangin tuwing dadalo, Lord, sino ang nais mo na pagpalain ngayon sa pamamagitan ko? Panginoon, gawin mo akong channel to your blessing ngayon.
kanino. I doubt kung merong sa 10 ay merong isa na nag-iisip ng gano'n. Ngunit napakahalaga po ito. Bakit? Inaasahan ng Diyos na tayo ay laging merong pananabik at excitement na dumalo sa mga pagtitipon ng mga mananampalataya dahil nais natin na ibahagi ang pag-ibig ng Diyos sa iba at maluwalhati ang Diyos sa pamagitan ng ating buhay. At magagawa lamang natin yon kung meron tayong makatotohanang puso na nagnanais na ang ating buhay ay maging pagpapala rin sa iba, sa ating kapwa. Lagi natin tatandaan ang walang kapantay na sacrificial love ng Panginoong Hesus nung inihandog niya ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia, na kung saan tayo ay kabahagi nito. Letter C, proclaiming the good news of salvation to others and making disciples. Marami rin po ang hindi gumagawa nito. Napakahalaga po, inihahayag natin. Mark chapter 1, verse 45. Tingnan po natin yun. But he went out and began to proclaim it freely and to spread the news around to such an extent that Jesus could no longer publicly enter a city, but stayed out in unpopulated area, and they were coming to him from everywhere. May na-encounter ang Panginoon kasi dito na tao na, at pagkatapos niya na-encounter, huwag mo sasabihin sa iba, huwag mo ipagsasabi na na-encounter mo ako. Pero sa sobrang pananabik niya, hindi niya mapigilan ang kanyang sarili na ihayag si Kristo. Bakit? Ganun po kasi marami example po sa Bible, pero hindi po natin kayang patunguhin lahat. Ngunit isa pong napakahalagang kautusan, actually bago umakyat sa langit ang Panginoong Hesus, na tinawag natin the Great Commission, Matthew chapter 28, verses 19 and 20. Go therefore, ito po hindi lamang sa mga apostol, kundi para sa lahat ng mananampalataya. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and Holy Spirit, teaching them to observe all that I commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. So, ibig sabihin, pinapahayag natin si Kristo sa mga tao at nangangalaga tayo ng mga kaluluwa na nabahaginan natin ng mensahe ng kaligtasan. Naalala nyo ang Samaritan woman na na-encounter niya, pinuntahan siya ng Panginoong Hesus, na nakatala ito sa John chapter 4, na matapos po niyang makilala ang Panginoong Hesus, matapos ang pakilala ang Panginoong Hesus sa kanya, naunawaan niya na ang Panginoong Hesus siya yung Mesiyas. Hindi niya mapigilan ang kanyang sarili sa pinakadakilang pangyayaring naganap sa kanyang buhay ng mga sandaling iyon. Kaya kanyang ginawa, siya ay nagtatakbo sa bayan at ipinamalita niya ang patungkol kay Kristo Jesus sa buong bayan ng Samaria. Pinamalita niya ang mabuting balita ng kaligtasan na kanya naranasan. Tatandaan po natin na ang Samaria ay itsapuera na syudad. Hindi tanggap ng mga Hudyo, ng mga Israelita. Ngunit siya tinungo ng Panginoong Hesus. At ang babaeng ito ang naging unang evangelist sa Samaria. At iyan ang makikita po natin. Kung totoo na tinanggap natin si Kristo, hindi natin mapipigilan ang ating sarili na nandun laging udyok na ipahayag natin ang kaligtasan na mumula sa Kanya. Ito po yung totoo. Kaya ang malaking katanungan sa atin, ano ang humahadlang sa iyo upang ibahagi ang mensahe ng kaligtasan sa iba? Kung naniniwala ka na tinanggap mo ang kaligtasan ito sa iyong sarili, anong humahadlang? Ano ang problema? Okay, maaring ikaw ay hindi isang ebanghelista. O maaaring hindi ka pinagkalooban ng Diyos ng katangian ng magandang pananalita, mahusay sa pakikipag-usap.
Ngunit, ang buhay mo lamang, ang buhay ng bawat isa sa atin ay inaasahan na patotoo ng pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos. At ito'y totoo. Matthew chapter 5, verses 14 to 16. Tingnan po natin sinasabi ng Panginoon Jesus dito. Ito sa lahat ng mananampalataya. You are the light of the world. A city set on a hill cannot be hidden. Nor does any light a lamp and put it under a basket, but on the lampstand, and it gives light to all who are in the house. Let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. So, sino yan? Yung mga mananampalataya, ilaw na sa libutan, ibig sabihin, liwanag ni Kristo nakikita. At hindi maaaring itinatago ito. Ang kadalasan sinasabi ko, walang secret agent na Christian. Nahahayag ang kanyang tunay na pagkatao. At ang kanyang buhay ay liwanag sa iba. Kaya't sa kanyang buhay na ipapahayag si Kristo at nalululati ang Panginoon. Letter D. Doing good works for the glory of God. Binanggit kanina sa Ephesians 2 verse 10 nabasa na po natin, and ultimately willing to suffer for the sake of our faith in Christ. Okay. Ultimately willing to suffer for the sake of faith in Christ Jesus. Ano po yan? Gumagawa tayo ng mga bagay na pinagagawa ng Panginoon. At inaasahan po natin ang pagdurusa. Philippians chapter 1 verse 29. For to you, it has been granted for Christ's sake, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. Kasi sa ganitong paraan tayo po ay na-identify na kay Kristo. Romans 8 verse 17 to 18. And if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, so that we may also be glorified with Him. For I consider that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory that is to be revealed to us. Kaya, kung worth tayo sa kalwalatian na ating makakamit sa kanyang pagdating, ay dapat din natanggapin natin ang anumang pagdurusa sapagkat walang kapantay ang ating makakamit sa kanyang kaharian. And letter E, the last. Sinabi natin last pero hindi natin ibig sabihin na hindi ito importante. In fact, higit itong mahalaga. Ano po? Total devotion of life to the Word of God and offering our life and living sacrifice as a reality of total worship to God. Mahalaga po. Romans 12 verses 1 and 2. Therefore, I urge you, brethren, by the mercies of God, to represent your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. And do not be conformed to the ways to this world, but be transformed by the renewing of your mind, so that you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Ito po yung mahalaga na maunawaan natin. Tayo po, handog natin ang ating sarili na yung total devotion sa Kanya. Na ang ating mga sarili ay kaparaanan ng pagsamba na i-offer natin ang ating sarili sa Kanya. At napaparangalan ang Diyos sa magitan ng ating sarili. At ito po ay pagsamba. Paalala muli, ang kaharian ng Diyos dito sa lupa. I-Englishin ko po muna. The kingdom of God, the kingdom life on earth is not a playground, but a battleground. Ito po yung katotohanan. Ano po? Ang pamumuhay sa kaharian ng Diyos dito sa lupa. Hindi po tayo naglalaro, hindi playground to. Nandito po ang labanan, spiritual battle, ang meron tayo rito. Dahil, tatandaan po natin,
bawat araw, tayo po ay nakikidigma laban sa dyablo at sa kanyang mga alagad. 1 Peter chapter 5, verse 8. Be of sober spirit. Be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. Walang ginagawa ang mga alagad ng kadiliman kundi naghahanap na mabibiktima ng mga mananampalataya. Sa mga tao ng sanlibutan, wala silang pakialam kasi kakampi na leon. Kaya pong aatakihin nila ay ang mga anak ng Diyos. Kaya po laging merong digmaan. Hindi po tayo maaring kampante, maaring relax. Ngayon, pati sarili natin, dinidigma natin. Ano po? Yung sinful flesh natin. Dinidigma natin yung sinful desires. Galatians chapter 5, verse 17. Sabi ron, for the flesh sets its desire against the spirit, and the spirit against the flesh. For these are in opposition to one another, so that you may not do the things you please. So magkasalong at magkakontra. Kaya dinidigma din natin ang ating sarili. At itong dahilan kung bakit ang mga totoong Kristiyano ay may struggle. Laging may digma ang hinaharap laban sa mga pagnanasa at mithiin ng kanyang makasalanang sarili. The idolatry of the self. Ang kalaban mismo natin ang ating sarili. Romans 8 verses 19 to 25. Pansinin po natin ito, binabanggit dito. For the anxious longing of the creation waits eagerly for the revealing of the Son of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself also will be set free from its slavery to corruption into the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation groans and suffers the pain of childbirth together until now. And not only this, but also we ourselves, having the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting eagerly for our adoption as sons, the redemption of our body. For in hope we have been saved, but hope that is seen is not hope. For who hopes for what has already seen, sees? But if we hope for what we do not see, with perseverance we wait eagerly for it. Sa madalit salita po, talagang may struggle sa atin. Talagang dumadaing tayo dahil talagang araw-araw may labanan, may digmaan sa ating buhay. Kung hindi nangyayari ito sa atin, relax tayo, ibig sabihin baka kakampi tayo ng sanlibutan. Yun po yung problema. Kaya po ang totoong Kristiyano lagi may struggle. Dinidigman kanya sarili. Kasi merong idolatry na matindi at yun ay pagsamba sa ating mga sarili. Tayo ay nalinlang, tandaan po natin to, tayo ay nalinlang sa pag-aakala na ang ating pangunahing responsibilidad o duty ay upang trabahuhin natin ang mga bagay na inaakala natin kailangan natin. Ngunit, tayo ay laging pinapaalalahanan ng Panginoon na ang pangunahin nating gawain ay yung mga pangangailangan ng ating kaluluwa at ng kaharian ng Diyos. Ito po yung una. At ito yung hindi natin masyadong binibigyan ng diin sa ating buhay. Matthew chapter 6, verse 31 to 34. Do not worry then, saying, what will we eat? Or what will we drink? Or what will we wear for clothing? For the Gentiles eagerly seek all these things. Isipin po niyo, ang nag-worry para doon ay mga Gentiles, yung mga walang Diyos. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first His kingdom and His righteousness. Primary. And all these things shall be added unto you. Ibig sabihin, reward lang ito. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of itself. Kaya hindi yun ang ating pangunahing gawain. Okay.
Darating ba yun? Nakusa, hindi po. Kasi ang mga ibon, pinakakain ng Ama sa Langit, sabi ron, ngunit ang ibon kinakailan lumipad para hanapin niya yung pagkain pinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ganun din po tayo. Faith without action is dead. Okay, maaring magkaloob ang Diyos ng material na kasaganaan o material na yaman. Ngunit specifically para isakatuparan ang layunin niya sa ating buhay. Hindi lahat may mga taong pinagkakalooban na ganito. Sa buong katotohanan, hindi siya nangako ng kasaganaang material, kundi kasaganaang espiritual at pagpapalang espiritual sa sandaling ating itinalaga ang ating buhay sa love relationship sa Kanya. Dahil ang totoong pagpapala at ang totoong kayamanan ay nandun sa Kanyang kaharian. Yung mga pinagkakalooban, specifically ng extra, maaring hindi saganang-sagana, ngunit extra pangangailangan. Ibig sabihin, may layunin ang Diyos. Sila'y magiging daluyan ng pagpapala ng Diyos. Ngunit hindi ito para sa lahat. Ang para sa lahat ay a spiritual blessing. Tatandaan natin, maging ang rich young man in Mark chapter 10, verse 21. Yung ating lesson nakarang linggo. Ang hadlang sa kanya ay yung kanyang kayamanan. Kaya sabi ng Panginoon, kumayo ka, pagbili mo lahat yan, tapos bigay mo sa mahihirap, tapos bumalik ka sumunod ka sa akin. Bakit? Hadlang yung kanyang kayamanan sa kanyang pagtungo sa walang hanggang kaharian. Lastly, higit na mahalaga na paalala. Ang Panginoon ay magbabalik na. The Lord is coming back for the church. Ano yung church? Yung mga makatotohanang mananampalataya at sumusunod kay Kristo, committed talaga sa Kanya. Anumang sandali, walang kaabog-abog, ay darating ang Panginoon dahil labas na ang lahat. Lahat na halos na mga tanda ay lumabas na at patuloy na lumalabas sa bawat araw. Kaya't sa isang kisap mata, ang Panginoong Hesus ay babalik upang kaunin ang kanyang tunay na sa Kanya. At pagkatapos noon, agad-agad magaganap ang 7 taong walang kapantay na pagturusa. Napakaikli na po ng panahon na naiiwan sa atin na hindi natin alam kung paano kaigsi o paano kahaba upang isaayos natin ang ating irresponsible and fear-free Christian attitude. Maikli na po. It is time to repent and make sure that we have received the grace of salvation or not. Kasi po, marami nag-aakala sila ay nagkaroon ng kaligtasan, ngunit hindi pala. Maling akala. Akala ni sila ay nasa church, ay okay na. Hindi po. Patunay. Totoo bang commitment mo sa Panginoon na kahit na anong mangyari, hindi ka matitinag? Kaya po panahon na upang hilingin natin sa Diyos na siya sa atin ang ating mga puso upang tayo magkaroon pa ng panahon na magsisi at pagtibayin ang ating commitment ng ating pag-ibig at pananampalataya sa Kanya. Tayong lahat ay dumulog sa panalangin. Marahil sa mga sandaling ito ay nais kong samantalahin ang pagkakataon na ipaunawa na kinakailangan natin na tiyakin sa ating mga sarili na tayo nga ay nagkaroon ng kaligtasan o tayo ay nag-aakala lamang. At maging doon sa mga sa ngayon ay nangangapalpa sa dilim o walang katiyakan sa kanilang mga sarili. Nais ko kayong anyayahan ngayon, buksan ang inyong mga puso at buong pagpapakumbaba na ihayag ang katotohanan sa Diyos. Kung wala tayong katiyakan na tayo po ay may kaligtasan. Ito mga sandali na tayo ay dumulog ng buong pagpapakumba at magsuko ng ating buhay sa Panginoon.
Pangungunahan ko kayo sa panalangin at maaring ito hindi natin madalas ginagawa at hindi po natin alam kung mauulit pa o hindi na. Pangungunahan ko kayo sa isang panalangin, ngunit ariin ninyong sariling panalangin ninyo na nagmumula sa inyong puso, hindi dahil idinidikta lamang. Sumunod po kayo sa panalangin. Amang Diyos na nasa langit, maraming salamat po na pinagkaloob mo ang sandaling ito, Panginoon, na maunawaan ko ang katotohanan na ako'y makasalanan at kinakailangan ko ang iyong habag at ang iyong biyaya upang sa ganoon, Panginoon, maunawaan ko na wala po akong kaligtasan maliban na ipagkaloob mo ito sa pamagitan ng iyong biyaya. Panginoong Diyos, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Ipaalala mo maging ang mga kasalanang nalimot ko na upang maihingi ko ng kapatawaran. At isinusuko ko ang aking buhay sa iyo. Ariin mo ako. Pag-aari mo na ako, Panginoon. Ako po ay nananampalataya na ikaw ay tumungo sa lupa, nag-alay ng iyong dugo at buhay bilang kabayaran sa aking kasalanan. Ikaw ay namatay, nalibing, ngunit nabuhay na muli upang sa aking pananampalataya ay magkaroon din ako ng buhay na walang hanggan sa iyong kaharian. Salamat po. Salamat sa iyong kahabagan at biyaya. Amang Diyos, salamat po sa regalo ng buhay mula sa iyong bugtong na anak na si Kristo. Salamat po sa kaligtasan walang hanggan. Tulungan po ninyo ako na manatiling tapat sa pananampalataya at ihandang ialay ang buhay alang-alang sa aking pananampalataya sa iyo. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus na aking Panginoon at tagapagligtas. Amen at amen. Patuloy po akong mananalangin. Aming Ama, salamat po. Luwalhatiin ka, O Diyos na banal, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi kayang aruhin ang aming mga puso. Salamat po sa paalalang ito, Ama, na ang inyong mga salita, O Diyos, ay salita ng buhay, na nagmumulat sa amin sa katotohanan, magpapakislot sa aming mga patay na espiritu. Panginoon, dinadalangin po namin ang bawat isang nakinig, bawat isang nagbukas ng kanilang puso, bawat isang nagpakumbaba, na padaluyin po ninyo ang kasaganaan ng iyong biyaya sa kanila, na patuloy silang magabayan ng bawat katuroan na nagbumula sa iyo, matanglawan ang landas na kanilang tinatahak tungo sa kaganapan ng pinakamabuti mong palatuntunan. Amin din pong inilalagak sa inyong mapupalang kamay ang buhay ng bawat isa. Samahan ninyo ang inyong mga anak sa mga natitirang panahon sa lakbayin ng kanilang buhay. Ilayo sila sa lahat ng panganib, kapahamakan o karamdaman. Ipinapanalangin po namin, Panginoon, ang iyong mga anak na nasa banig ng karamdaman. Gayun din po ang mga dumadaan sa mga unos sa buhay. Aming Ama, na inyo po silang aabutin, iuunat niyo mapagpalang kamay sa kanila. Pagkalooban sila ng kagalingang pisikal, emotional, spiritual. At muli silang babangon, tatayo. Iahayag ang iyong pag-ibig at kapangyarihan. Salamat po. Maghari po kayo sa bawat tahanan at bawat kinaroroonan niyong mga anak. Ang pangalan mo, Diyos, ay maihayag at maluwalhati sa bawat sambahayan. Salamat po, Ama, sa inyo lamang lahat ng papuri, pagsambat, pagluwalhati.
Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus na namumuhay at nagahari sa piling mo sa pakikipisan ng banal na Espiritu, iisang Diyos, magpakasawalang hanggan. Amen. Amen. God bless you.